Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 6, 2025. Pag-usapan po natin yung fake news nito pong si Senator Amy Marcos. Ano po yung fake news? Kahapon po napakaingay po nito at nagpakalat po ng fake news. Sa kanya pong post 21 hours ago, pinakalat po nitong si Senator Amy Marcos na si Secretary Boyong Remulla ay magiging ombudsman ngayong araw po na ito. In particular, ito po yung kanyang fake news. Sa Lunes, ngayon po iyan, nakatakdang hirangin si Boyong Remulla bilang ombudsman. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan, nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastangan sa konstitusyon. Isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. Iligtas mo ang inyong bayan, Panginoon. Malinaw po na fake news po ito. Kaya sinoplak po kagad ito ng spokesperson po kahit Sunday ng Korte Suprema. At dahil po doon sa pagsoplak sa kanya, ang nasabi na lamang nitong si Amy Marcos kahapon, salamat Panginoon. Ginamit pa ang Diyos natin para lamang doon ituwid yung kanyang pagpapakalat ng fake news. In the first place, dapat hindi niya pinost yung kasinungalingan na yon dahil alam naman ng lahat na wala pa pong shortlist kahapon. Pero sa susunod nating balitang pag-uusapan, meron na. Unahin lang muna natin ito. Supreme Court spokes clarifies yesterday, no shortlist yet for ombudsman post. Kaya fake news talaga itong si Senator Amy Marcos. Maraming natuwa dyan. Tayo natuwa. Akala natin totoo na eh. Pero napasakay lang tayo nitong si Amy Marcos. Mukhang ina-anticipate ang mga mangyayari sa hinaharap. Pero ito ngayon ang magandang balita mga tol. Sa araw po na ito, kumpirmado, kasama na po sa shortlist si Justice Secretary Boying Remulla. Ang ibig sabihin lamang nito ay pwede na siyang piliin ng ating Pangulo kung nanaisin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sino-sino po ang mga kasama sa shortlist? 7 po sila. Sila ay nakakuha ng, basahin ko ang pangalan at kanilang mga respective votes. Mike Aguinaldo, 6 votes. Stephen Cruz, 5 votes. Gaerlan, 5 votes. Annalisa Logan, 5 votes. Mario Lopez, 4 votes. Musni, 4 votes. And Remulla, 5 votes. One step closer na sa kanyang pangarap, ito pong si Justice Secretary Remulla. Kasi alam naman po natin na talagang pinapangarap po ito ni Secretary Remulla para po sa kanyang individual na achievement at the same time, yung kanyang pinapangako na marami siyang magagawa kung siya po ang uupo bilang ombudsman ng Pilipinas. Kaya ngayon pa lamang ipinapanalangin po natin na sana mapili po ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Justice Secretary Boying Remulla bilang kahalili nito pong nagretirado ng si Manuel Martires. Samuel Martires, ang ombudsman na kanyang papalitan kung sakasakali. Ngayon, dako po tayo dito. Nais ko lamang suportahan ang posisyon, syempre, bilang senador ng ating nakakausap na si Senator JB Ejercito. Pasensya na kayo kung naging bias na ako, pabor para sa kanya. Kasi nakakausap ko siya, At tao niya akong kinakausap at ramdam ko kay Senator JB Ejercito na matuwid siya at hindi corrupt. Ang problema, marami po sa ating mga kapwa vlogger ang napupuna siya kasi dahil po sa naging pahayag niya kamakailan na parang ang direksyon na tinatahak ng Blue Ribbon Committee ay puntirya mga senador kaya parang frustrated sila. Pero ayun ay naayos na Kaya yung mga kumakalat na kudita ngayon, 'di ba tama tayo? Sinabi ko na po sa inyo kanina sa unang programa pa lamang natin na fake news po ito. Kinumpirma mismo sa akin ni Senador JB Ejercito kagabi. Ang tagal namin nag-usap sa text. Nahiya lang akong tawagan na siya dahil gabi na, kaya sa text na lamang. To the extent na tagal ko nang sinin kasi inaantok na ako pero nung masin ko, kahit paano talagang makikita nyo sa kanya yung pagmamalasakit sa ating mga kababayang Pilipino. Nami-misinterpret kasi si Senator JB Ejercito kahit ako nung una na-misinterpret ko siya sa kanyang mga layunin. Actually, ang layunin talaga ni Senator JB hindi naman itigil ito pong Blue Ribbon Committee o palitan si Senator Ping Lacson. In fact, ito nga po yung patotoo na siya po ay nais pa ngang mangyari na masundan na kagad ang hearing ngayong Wednesday.
si Senator Panfilo Lacson na lamang po ang reschedule nito for an indefinite for until further notice, ika nga. Ito po, si Senator Lacson mismo nagsabi na initially scheduled ang hearing noong October 8, ngayon po sanang Wednesday yan, dahil ni-request po ito ni Senator JB Ejercito para po ipatawag ang DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. The said DPWH official was given a show cause order due to substandard projects. Pero hindi po ito tinuloy dahil po unavailability yung necessary documents and conflicts with other hearings, particular ang budget hearings. Maya-maya, papakinggan po natin yung naging press conference ni Senate President Tito Soto. Kaya ito po, hindi naman ako nangihimok ng mga kapwa ko vlogger. Pero personally, hinihimo ko po kayo mga tol na manonood po natin dito sa ating programa na kung kayo po ay may tiwala sa akin, pagkatiwalaan nyo po ako sa sinasabi ko ngayon na si Senator JB Ejercito ay wala pong anumang plano na tumalon sa minority, particular sa Duterte Bloc. May mga impormasyon lamang dito sa conversation namin na hindi ko na ma-share sa inyo, especially yung kinalalagyan ng kanyang kapatid o kinasasangkutan sa flood control project anomalies. Sana wag niyo pong isipin na porket kapatid nito pong si Senator JB, si Senator Jinggoy Estrada, ay mangingibabaw sa kanya yung pagiging kapatid nila. No, yun lamang yung mai-share ko sa inyo sapagkat ang sinasabi sa atin ni Senator JB doon siya sa tama, no? Napakalalim, napakahaba po ng aming palitan ng conversation kagabi. Inabot almost ito ng 1 oras. At dito nakita ko kay Senator JB yung somehow frustration na rin bilang public servant to the extent na sinabi niya nga sa akin na gusto niya na ring sumuko, at hindi na kumandidato pa sa darating na 2028. Pero ang sabi ko kay Senator JB, iilan na nga lang kayo na si tingin namin dyan ay matino, tapos susuko pa kayo, parang hinayaan nyo na lamang na ang mga walang kwentang politiko ang manaig kaysa sa mabuti. Ewan natin kung ano magiging desisyon niya sa 2028, pero ako naman, kaya ko lang po ito sineshare sa inyo dahil first-hand information po itong binabahagi ko sa inyo. Pinapatutuhanan sa akin mismo ni Senator JB Ejercito na taliwas po yung mga pinapakalat po ng ilang po nating kasama sa vlogging industry na siya po ay may hand sa sinasabing kudita. Ito nga po, siya mismo nag-send sa akin ng photograph na ito At sinabi niya diyan, ang tawag sa akin ni Senator JB from time to time sa text ay cheap kasi dati po akong pulis. Sabi niya walang kasinungalingan yan, fake news yan, pilit akong sinisiraan. Kaya nasa sa inyo ngayon yan mga tol kung maniniwala kayo sa akin. Ang ako naman, dinideliver ko lamang sa inyo yung first-hand information base mismo kay Senator JB Ejercito. Ngayon, kung magkaroon ng pagbabago at bumaliktad siya, hindi ko na po kasalanan yon kasi dineliver ko lang naman sa inyo yung nalalaman ko base sa aming konversasyon. Pero ako naniniwala ako na may isang salita itong si JB at yung mga sinasabi niya rito sa text ay totoo naman. Dahil nga, eto nga ngayon, wala namang kuditang nangyari, di ba? Isang patunay na yung mga sapantahan ng iba na hindi ko alam ang motivation, perhaps baka kinakalampag lang din nila ang personalidad o posisyon nitong si Senator JB kaya po sila nagsasalita ng mga bagay-bagay ng pabor o laban sa kanya. Like ito pong si Attorney Jesus Palsis. 'Di ba? Sabi niya rito, we the people made sufficient noise against a Senate coup. Yun yung sa tingin niya na nag-ingay sila kaya na-prevent daw nila yung posibilidad na pagkukodita particular sa pangunguna daw po ni Senator JB Ejercito and Win Gatchalian. Pero uulitin ko po sa inyo, si Senator JB, sabi ko nga po sa kanya, Sen, dapat hindi nyo hayaan na napapakalatan kayo ng fake news. Paganahin nyo ang mga staff ninyo para lahat ng fake news laban sa inyo ay makontra kagad ninyo sa social media. Ayoko naman lumabas na propagandista niya. Baka isipin pa ng tao na ako'y bayaran dito, no? Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga tol. Walang sino man ang politiko na nagbabayad kay Top 1. Kaya ko kayong tingnan sa inyong mga mata at iswear sa aking sarili, 10 ng aking mga mahal sa buhay na kung mali po ang aking sinasabi at ako'y nagsisinungaling sa inyo, kayo na po ang sumumpa sa akin. Pero isa lang ang masasabi ko, ginagawa ko po ito dahil naniniwala ako na si Senator JB Ejercito ay hindi korap. Huwag po nating ipagkamali. Iilan na lamang po ang hindi korap na politiko sa ating bayan.
at baka magkamali pa tayo, yung hindi pa kurap, yun pa yung maipako po natin sa krus. Sama-sama nating labanan ng korupsyon. Sabi nga sa akin dito na Senator JB, hindi tayo magkaaway. Tugon ko naman sa kanya, hindi tayo magkaaway, Sen. Dahil alam kong hindi kayo korap. Pero kung korap kayo, magiging magkaaway tayo. Dahil ako po galit sa korap. Sinabi ko sa kanya, kaya nga po ako umalis sa PNP, isang dahilan yan eh. Dahil hindi ko na rin po kaya ang sistema sa aking pinaglilingkuran. No? But anyway, yan ay pagpapaalala lamang sa ating mga manonood at nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala sa akin o hindi. Ngayon, punta po tayo dito. Ito po ang naging press conference ni Senator Tito Soto. At marahil kaya po siya nagpatawag ng press conference, hindi lang naman tungkol kay Senator Ping Lacson, kung hindi sa affair talaga ng Senado. Dahil nga ang dami pong rumors, ang dami pong mga fake news. Walang kudita na nangyayari. Even yung mga pinapakalat po ng mga nagsusulat na si Senator Alan Peter Cayetano daw ang nasa likod po nito ay wala daw pong katotohanan. Ayon kay Senate President Tito Soto, nakakausap daw po sila ng leadership ng minority at hindi po pinag-iinteresan ayon sa kanya ang posisyon na yan sa ngayon. Sa ngayon. Ngayon, kumalat siyempre ang balita na magbibitiw si Senator Ping Lacson pero hanggang ngayon, we are hoping na hindi po mangyari yan. Kaya nga po ang titulo natin sa programa natin, maraming mga Pilipino ang nais kayong manatili bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson. At sa thumbnail na atin pong ginamit, ay talagang binibigyan natin ng emphasis na hindi dapat mag-resign si Senator Ping Lacson sa BRC. Kasi naibalik niya po yung tiwala ng taong bayan, whether you like it or not, depende sa inyong paniniwalang politikal, pero majority in particular na mga manonood po natin dito po sa ating programa ay nagtitiwala sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Kaya nakakapanghinayang naman na siya po'y bibitiw kung saan nandito na tayo, sama-sama po nating nilalabanan although hanggang support tayo mula sa publiko dahil hindi naman tayo pwedeng mag-participate sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Ang balita po na ito kaninang umaga ay hindi pa po nangyayari sa ngayon. Wala pong sesyon. Prioridad po ng Senado ngayon ang budget hearings kasi kailangan po nilang matapos yan bago daw po mag-recess. Kaya baka sa Friday na po ang susunod na sesyon. Matapos pamunuan ang ilang pagdinig kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects, inianunsyo ni Senador Ping Lacson na magre-resign siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya hindi iyon ang nangangahulugan na titigil ang laban niya kontra katiwalian. Balitang hatid ni Mal Gonzales. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero yung balita po na yan, hindi pa po nangyayari sa ngayon. Ayon po kay Senate President Tito Soto, wala pong formal na resignation pang inihahain. Ito pong si Senator Lacson. Pwede niya naman daw gawin yan sa plenaryo o sa session. Pwede rin naman sa pamamagitan ng pagsumiti na lamang ng resignation letter. Pero sa ngayon, wala pa pong ganon. At sana mapakinggan po tayo ni Senator Lacson. Oo, nandun na po kami na kayo po'y nagsiserve sa pleasure ng inyong mga kasamahan sa Senado dahil sila po yung bumuboto kung ano po o sino yung mamumuno sa bawat committee diyan po sa Senado. Pero siguro naman, total nandyan na po kayo, mapakinggan nyo rin po yung hinaing ng marami po nating mga kababayang Pilipino na sinisikap na kumbinsihin po kayo na magbago pa ang isip ninyo na wag po kayong bumitiw. Siguro kung darating na talagang discontented na sila, sipain kayo, di tanggapin na lang natin lahat dahil ayaw na nila sa inyo. At least makikita natin na itong mga senador na ito ay ayaw sa isang Senator Lacson sa ginagawa. At least malalantad, yun ang ibig kong sabihin, kung sino-sino ang mga senador na ito. Pero maaari din kasing King's Gambit daw po ito ayon kay dating Senador Franklin Drilon. Baka para ma-lessen na rin ang burden nito pong si Senator Tito Soto, ang ating Senate President, ay ultimate sacrifice na yung gagawin ni Senator Lacson para bitiwan itong Blue Ribbon Committee. At the same time, ma-appease o ma-satisfy na rin yung discontentment among his peers na mga senador. Ngayon, pakinggan po natin ito pong press conference nitong si Senate President Tito Soto kanina at bahagi po niyan ang mga katagang ito. Senator Lacson is frustrated.
because nag-hearing siya, may umaangal. Pag di siya nag-hearing, may umaangal. The way he ran the Blue Ribbon Committee hearings was very good. Siguro the man is frustrated. I will support whatever decision he makes. Ibig sabihin, wala pang kumpirmasyon talaga. Kaya anytime pwede magbago yung sitwasyon eh. Ngayon, paingayin natin. Dito dapat nagkakaisa tayong mga vlogger na paingayin natin ang sitwasyon na kung kayang pakinggan tayo ni Senator Ping Lacson, wag po siyang BBTU bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito po ang press conference kanina. Pakinggan at panoorin po natin. There is no legal or constitutional basis for a framework to do or a framework to do that. So I think it is an opinion of a legislator. So I will leave it at that. Hindi pwedeng gawin yun at the moment. Restore the trust of the public daw, SP, sa gitna ng mga issues ng corruption. Well, first of all, and I have vowed already, we will make sure that the budget process, as far as the Senate is concerned, will be transparent and accountable. Everything will be done through the eyes or within the purview of the people, no, of the public. So that's one. No? And then hopefully the ICI can open to the public its deliberations. No? That's another. And the most important of all is that the judiciary act well. In other words, Dito nakikita natin ngayon yung posisyon ni Senate President Tito Soto and similar with our position na hoping na maging transparent ang hearing ng Independent Commission for Infrastructures, no? Lalong-lalo na ngayon nag-suspend ang hearing ng Blue Ribbon Committee at wala nang access ang public sa mga impormasyon kaugnay po ng investigasyon kasi very limited ang ibinibigay po ng ICI. O sa mga kung may question sa akin na habol ko lamang daw po ay content, pangako ko po sa inyo, kapag nangyari po na isa publiko ng ICI ang hearing, hindi ko po yan ila-live streaming sa ating programa. Kung ano ang mga impormasyon sa balita, doon lamang po tayo magre-react. Para naman sa ganon, hindi nyo isipin na pagkakakitaan ko kung bakit ko gustong maging live or transparent ang hearing na yan. Ang isa lang kasi ang kadahilanan ko talaga dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan po natin, seryosong inaakusahan ng kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Alam naman po ng publiko na wala pong masamang relasyon sa pagitan po nilang magpinsan. Kaya iniisip tuloy ng mga kritiko na pag poprotektahan ng ICI itong si Congressman Romualdez. Kapag ganun ang mindset, tapos hindi po isinapubliko yung hearing partikular sa kanya, ano po ang iisipin ng taong bayan kapag sinabi ng ICI na walang kasalanan si Martin Romualdez? 'Di ba? Maniniwala po ba partikular ang mga kritiko? Hindi. O sabihin na natin na kung i-live streaming hindi pa rin sila maniwala, at least meron na tayong basihan na iyon yung nangyari. Ito kasi magbabackfire ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Binibigyan ng independency ang ICI, hindi napakialaman ng ating Pangulo. Kaya ang panawagan po natin ay sa mismong ICI. Katulad po ng suggestion dito ni Senate President Tito Soto na maging transparent sa kanilang hearing. Para sa lahat po yan. No? Maganda na nakikita po ng taong bayan kung ano ang kanilang ginagawa para maiwasan yung mga isiping nagkakaroon po ng moro-moro o hocus-pocus po dyan sa hearing. Lalong-lalo na kapag dumating po yung punto na iimbestigahan na ang Ilocos Norte. Kasi hindi naman po kaila na sa Ilocos Norte, ito nga po yung ginagamit ni Chavit Singson na marami pong mga proyekto diyang nakuha ang Diskaya Spouses Companies. Hindi po yun may kakaila, nasa record po mismo nasa sumbong sa pangulo.com.ph Pagka hindi po yun isinapubliko, tapos lumabas na maayos naman pala yung mga proyekto doon, anong sasabihin ng tao? Kinover up kasi probinsya ng ating Pangulo. Sana ma-realize po yan ng ICI at pakinggan po ang panawagan ng tulad po natin na maging transparent po sila, i-live stream po nila yung hearing at kung meron pong mga impormasyon na maaaring matters of national security na hindi dapat isa publiko, then mag-perform sila ng executive session. Pero yung mga basic, katulad po nung napapanood natin dati sa Infracom at sa Blue Ribbon Committee, dapat yan ay makita po ng publiko. May mga ma-prosecute, may mga makulong, at may ma-find guilty yung mga guilty.
to make sure that those who are guilty are proven so and are sentenced. Palagay ko doon pag nakita ng mga tao na gano'n na nangyayari, malinaw ang paggamit ng pera nila, di ba? Malinaw ang investigasyon, malinaw din ang resulta ng judiciary. What more can you ask for? Yun ang importante. So SP, hindi ho option yung pagbibitiw from President to Congressmen na sa sinasabi ni, para daw clean slate, sabi ni Senator Alan. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? So I don't know. It's very far-fetched as far as I'm concerned. It's we will be entering something like O, isingit ko lang ito, sabi ni Michael Aluwag. Tapon, wag mong paniwalaan ng mga basher, bakit ayaw mong mag-live? Hindi, for delikadesa, no? Kasi, actually, hindi ko basher yung nag-question sa akin dyan. Siya ay isang regular viewer natin. Ang pangalan niya, TRL, no? TRL. Ayaw niya ng live streaming. Tapos, nung pumuposisyon ako na sinusuportahan ng panawagan sa live streaming, binabanggit niya na yung content creation to the extent na nagtapos na po yung programa natin, nagpahabol pa siya ng mensahe na lumalabas na ang mga personal na interest. Ako pinariringgan niya kasi parang lumalabas na pinagkakakitaan ko, totoo namang kumikita. Sa bawat programa natin, kumikita po ako dito, hindi naman po kailayon eh. Hindi po siya basher. Kaya, for delikadesa, dahil nananawagan ako, sige, hindi ko ila-live streaming, pero re-reactionan po natin kasi lalabas sa balita yun eh. 'Di ba? Nag-live stream sila ngayon. For example, hearing ni Congressman Martin Romualdez para kay Romualdez. O hindi natin papanoorin ng live yan sabay-sabay. Pero the moment na lumabas sa balita kung ano yung mga napag-usapan doon o kaya live streaming, panonoorin ko yan, saka natin re-reactionan in a separate live streaming. Yun, delikadesa pinag-uusapan dito mga tol. Hindi ako basta nagpapadala sa mga basher. Sabi ko nga sa inyo, ang mga basher, mga walang kwenta sa akin yan, no? May kalingkingan, hindi yan kalibel ko. Pero kapag ang pinag-uusapan po natin ay kapwa po natin PBBM supporter at sumusuporta sa ating Pangulo, medyo nasasaktan ako. Marahil ganito yung nararamdaman ngayon ni Senator Lacson. Nakapwa niya senador tapos napupuna siya, kaya napuprostrate siya. Ganon din ako. Kapag kakapwa po natin tapos paghihinalaan ako, napuprostrate din ako. Kaya for delikadesa, yon, pangako ko po sa inyo yan. Sana lamang mapakinggan tayo na magkaroon po ng transparency sa Independent Commission for Infrastructures na mga hearing na sinasagawa po nila. uncertainty and chaos in the political world. Magkaganon. Nag-usap na mo ba kayo ni Senator Lacson tungkol po dun sa balak niyang resignation? Tinanggap na mo ba yung resignation niya as chairman po ng Blue Ribbon Committee? Salamat po. Hindi, nagkausap kami kagabi. Wala pa kami tinatanggap. Wala pa naman siyang pinapadalang sulat or I think he wants to do that personally. Nagkausap kami kagabi. And ayun, nagkausap kami kagabi. You know, Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Yeah, pero ang nakikita niya, frustrated because nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Bakit hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. So, siguro, the man is frustrated. I will support whatever decision he makes. And I will accept whatever decision he makes. And he has my 100% support, whatever it is. Ibig sabihin mga tol, wala pang final decision. Ano? Nati-trigger lang kasi si Senator Lacson particular ng mainstream media din eh. Actually, hindi nga dapat mapag-uusapan yan. Tinanong lang ng interviewer kahapon eh. Pero hanggat wala pa pong final na desisyon si Senator Ping Lacson by submission ng resignation letter o kaya personally announcing na siya ay nagre-resign na,
Facebook page pa lang naman yung nagsabi eh. Hindi naman siya talaga yun eh. Yun ay kanyang opisina. May mga nag-handle po dyan na mga social media staff niya at perhaps yun yung nakikita nila ngayon kay Senator Ping Lacson. Pero hanggat wala pong opisyal na announcement mula sa kanya, hanggat walang submitted resignation letter, patuloy po tayong manghikayat kay Senator Ping Lacson na wag pong bibitiw. Marami pong mga nagbibigay po ng suporta para sa kanya, iba't ibang kulay sa politika, may dilaw, may pula. Isa po dyan si Tea Tan. Medyo yung kanyang tono nga rito parang medyo nadidisappoint din siya eh. Kasi bakit? Inaasahan kasi natin si Senator Lacson na talagang matikas sa lahat ng mga pagkakataon. Yan. Tingnan mo yung komento dito nitong si Tea Tan, no? Lacson folded because some senators got uncomfortable. Senator Ping Lacson's resignation as chair of the Senate Blue Ribbon Committee says a lot about the kind of Senate he's dealing with. You can tell the pressure was real. The moment the flood control probe started stepping on powerful toes, suddenly there was disappointment, pointing fingers and talks of leaving the majority. Pero again, inuulit po natin, yan po ay okay na. Nagpahayag na si Senator Sherwin Gatchalian, partikular si Senator JB Ejercito, inuulit ko sa inyo, personal kong nakakausap. I-share ko nga sa inyo, meron naman akong go signal dito kay iningi ko sa kanya eh. Iko-quote ko kayo, Senator, sa mga napag-usapan natin. No? Ito, basahin ko po yung thread ng conversation namin. At dito makikita natin, mararamdaman natin na talagang napuprostrate na rin si Senator JB bilang isang lingkod bayan. Kasi samot-saring fake news eh. No? Napapasama pa siya. Yun ang masakit na katotohanan dito. Actually, nag-post ako. Ganito nagsimula yun eh. Marami kaming thread ng pag-uusap pero kagabi dito nag-trigger. Nag-post ako at kino-convince ko yung mga manonood natin. Hindi naman ito para sa lahat ng mga Pilipino. Sa mga manonood lang natin. Na tiwala ako na si Senator JB Ejercito ay hindi bibitiw. Tapos nag-comment si Pebbles Talakera. No? Saan ba banda yun? Ito ba yun? Hindi, dito ba? Hindi. Yung particular na pag-assure ko sa ating mga manonood na hindi magkakaroon ng change of leadership. Hindi ko na makita bigla. No? Andali Baka makita ko dito. Ito. Ito yung assurance ko sa inyo dahil nakakausap ko personally si Senator JB. Ayon kay Senator JB Ejercito, hindi totoo na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Huwag pong maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. At nangyari. Wala pong regodon ngayon. Walang kudita. Di tama siya. Fake news po yung pinakalat. Ngayon, nag-comment po dito si Pebbles Talakera. Sabi niya, kapatid, by the way, si Madam Pebbles, maayos po ang treatment namin sa isa't isa. Nagkaroon kami ng history niya nung siya'y nasa kabila pa at pinagtanggol ko si First Lady sa mga atake ng mga DDS. Hindi lang kami nagkaunawaan ni Pebbles kasi syempre iba yung paniniwala niya noon sa paniniwala ko. Basta ang suma total, pinagtanggol ko si First Lady noon. Hanggang sa nagkapalitan kami tapos siguro nakita niya na wala rin patutunguhan yung pang-aasaran namin sa isa't isa kasi nag-aasaran na lang kami basically. Tumigil na rin siya sa pag-comment at simula noon hindi na kami nagkausap. Hanggang sa bumalik siya sa atin. Hindi matanggap ng ibang mga vlogger na ito si Pebbles Talakera bumabalik. Ako naman, likas kasi sa akin mga tol, hindi sa pagbubuhat sa inyo ng bangko, mapagpatawad akong tao. Pag nakagawa ng pagkakamali sa akin ng tao, binibigyan ko ng pagkakataon na mabago. Ngayon, nag-comment siya. Sabi niya rito, kapatid, wag niyong ipagkamali wala kaming issue ni Pebbles dito. Wala kaming issue. Kapatid, ibig sabihin ni JB, hindi mapapalitan si Tito Soto, pero si Lacson ang papalitan, napasakay kayo ni JB. Sabi ko kay Madam Pebbles, nakakausap ko si JB, Madam. Ngayon, nag-reply siya, kapatid, pero magre-resign na si Lacson. Hindi na siya ang BRC chairman. Naglabas siya ng statement. Tapos, tama, Madam, natapi ko yan kanina. Nanonood ako ng live mo with JB. Gusto ko nga mag-comment. Baka mapahiya. He is not telling the truth. Yan. Inunahan na sila ni Lacson na mag-resign kesa patalsikin siya bukas. Sino papalit sa kanya? Alan or Amy. Yun po yung kumakalat na photograph. Diba? Yung pinakita ko po sa inyo. Ito po yung kumakalat na photograph. Pero fake news po yan.
Ngayon, along the way, siguro, nakapalo kasi si Senator JB at nakikita niya rin yung mga posting natin. Hindi siya nakatiis, nag-comment po siya kagabi. At ang comment niya nga po kagabi ay tungkol po diyan sa conversation na yan. Na bakit daw ganoon yung naging pagtingin sa kanya ni Pebbles Talakera. No? Pero ito, sinasabi ko sa inyo mga tol para i-establish ko lang sa inyo how I admire now Senator JB Ejercito as senator. No? Kung mali siguro ako, ipagpatawad ninyo, pero ito kasi, nakakausap ko siya at nakikita ko sa kanya yung passion talaga ngayon na ituwid kung meron ng mga pagkukulang sa Senado, no? Sabi dito kasi, yan, basahin ko po sa inyo, ang tagal namin nag-usap kagabi, 1 oras, almost 1 oras. Yan. Hip, sabi niya, bakit yung Pebbles Talakera laki galit sa akin? Senator JB, I believe hindi naman galit sa inyo si Pebbles Talakera. No? In fairness naman kay Madam Pebbles, hindi siya galit sa inyo. Baka may mga impormasyon lang na nakukuha si Pebbles na pinaniniwalaan niya. Katulad nung sinare niya kanina na either Alan or Amy. Maliwanag naman sinabi ko sa interview natin, sinungaling pa daw ako. For context, ito po yung naging interview ko kay Senator JB Ejercito. No? Kasi mga tol, nag-aalala ko, iilan na lamang ang mga matitinong politiko. Tapos magkakamali pa tayo ng isipin sa kanila, baka maubos na yung mga matitino. Pagka gumawa ng mali si JB, di nagkamali ako kasi di ko naman siyempre hawak ang kanyang utak. Itong mga sinasabi ko, nakabase po ito sa kasalukuyan, hindi po sa hinaharap. O, ito po yung naging interview natin sa kanya. Ang ano ko kasi, wag naman sana tayo mawala sa focus sa akin ni Sen kung sa Leadership. Pwede nyo po ba sa aming Ejercit GMA and ang ABS? po kayo. Ako naman ay humihingi rin sa Senator. Total, meron pa namang ilang minuto. Gamitin ko po itong headline ng GMA and ang ABS-CBN kasi makukonfuse ulit ang tao dito eh. Nakalagay po sa headline ng ABS-CBN, Ejercito says he and 4 others considered. O inuulit ko, nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo ako. Kung DDS ang pagtingin nyo kay Senator JB, so be it. Wala namang pong pilitan dito. Tama kayo, mali ako, sabi nga nung isang vlogger. Ito, sineshare ko lang sa inyo yung person experience ko. Kasi maraming mga vlogger kayong pinaniniwalaan na hindi nga nila nakakausap mismo yung mga senador na binabanatan nila o kaya yung mga senator na hinahangaan nila. Ako mismo nakakausap ko eh. Pwede ko nga tawagan si Senator JB ngayon kung wala lang siyang hearing eh. Di ba? Kaya sineshare ko sa inyo kasi I am trying to convince you now na baguhin natin yung perception natin sa hindi corrupt na senador. Pero kung hindi kayo maniniwala sa akin, okay lang yan mga tol, walang problema. This is my opinion, this is my personal perception towards JB Ejercito. O, pakinggan natin patuloy ito. Libing Soto led Senate majority. Tapos doon po sa baba, Senator JB Ejercito said he and 4 other senators consider leaving the majority bloc at the Senate but said nobody is moving to replace Senate President Vicente Soto. O, nandun na tayo, sabi ni Tom Coron, with due respect sa akin, di rin yan mali na si JP. Oo nga po, napag-uusapan naman namin yun eh. Sabi naman sa akin ni Senator JB in the previous conversation, hindi siya santo, hindi siya anghel. Alam na natin ang ibig sabihin nun. Ako dati akong pulis mga tol. I have been in the circle of many politicians. Yung boss ko kasi, naging chief of police for several municipalities and cities. Kaya well acquainted ako sa galawan ng mga politiko. Hindi walang santo na politiko, even Pangulong Bongbong Marcos hindi santo, to be honest with you. Kaya nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo. Hindi ko po kayo pinipilit mga tol. Sinasabi ko lamang sa inyo yung experience ko. Third, in the chamber's leadership. Pwede niyo po ba sa aming igarantiya na yung sinabi po sa balita na ito na walang sino man ang nagnanais na so far palitan as Senate President si Senator Tito Soto sa kasalukuyan? Ang magandang tanong na hindi unang-una kung nais ko man lumipat, umalis noon sa majority dahil nga siguro out of frustration nga sa mga nangyayari, tao lang din tayo no na yung mga tinutulak natin parang nasa sideline. Hindi po ako ibig sabihin magjo-join ng minority, no? Mga 4 sa amin parang gusto ko, nag-usap-usap lang naman na independent kung sakasakali, pero mukhang nagkausap naman ho kami, nagkakukus na, kaya stay put po sa ngayon. Kaya nga ho, naibigay sa akin, Randy, yung Committee on Ethics, kahit napakahirap niyan, binigay sa akin at pinagkatiwala sa akin ni Senate President Soto at ng mga kasama, no? That was after na. Nagkausap-usap naman kami na sana na tayo, concentrate din sa mga budget, wag
makalimutan lang yung mga tinutulak natin, no? Sa ang ano ko kasi wag naman sana tayong mawala sa focus sa ibang trabaho natin. So, May punto naman siya, di ba? Kasi ang mga senador, hindi lang naman trabaho nila Blue Ribbon Committee. Napapabayaan na nga yung budget hearing, kaya nga nag-decide na rin si Senator Lacson na isuspindi muna ang pagdinig. Ngayon, dahil po sa context, dahil po sa video na yan, napaka-comment si Pebbles Talakera. Di ba? Balikan natin yung comment niya. Di ba? Ayon nga sa kanya, nagsisinungaling daw si JB. Kaya nakita yun ni Senator JB at nag-message siya sa akin, Chief, bakit yung Pebbles Talakera laki galit sa akin? Maliwanag naman sinabi ko sa interview natin, sinungaling pa daw ako. Ang naging tugon ko sa kanya, verbatim ito mga tol di ko alam Sen. Pero naniniwala ako sa inyo kasi si Pebbles, ang lawak ng intel niyan, marami siyang mga sinasabi na nagkakatotoo. Dating malapit yan kay First Lady Lisa Araneta Marcos kaso nag-iba ang sitwasyon nang tumalikod siya dati, ngayon na lamang muli bumalik sa pagsuporta kina PBBM. Malawak alam niya sa mga Duterte. Pero sinasabi ko rin sa iyo ang totoo. Parang bias agad siya na sinungaling ako. Halos lahat sinabi ko sa iyo tama naman. And I agree, tama naman. Baka may iba siyang info na nakukuha. Naniniwala naman ako sa iyo, Sen. Maling ako ay idikit sa mga DDS. Alam mo naman hindi ako malapit sa mga yon. Malabo yung analysis nila. Alam nyo mga tol, ito yung isa sa masakit na katotohanan kay Senator JB. Galit ang mga DDS sa kanya. No? Kaaway nito ang mga DDS. Si Mark Lopez, sina Chua, lahat ng mga DDS galit dito kay Senator JB. Pero hindi rin naman lingid sa ating kaalaman at inamin niya rin naman sa akin na kaibigan niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi niya kaibigan si Sara Duterte. No? Nakakagulat lang talaga desisyon ni Senator Lacson kasi hindi siya yung tao na umaatras sa laban pero ito na siya magbibitiw na sa BRC. Kaya siguro kung ano-ano ang naiisip ng mga tao ngayon, lalo mga kritiko nyo. Ano naman kinalaman ko dyan? Lahat ng tao galit sa politiko. Kahit ako sabihin may mali. Buti sana kung kasama ako sa mga nagnakaw doon sila, magalit. Sa mata ng maraming manonood ko, Sen, factor pa din yung naging statement nyo. Medyo mahirap ngang i-convince sila. Though marami naman naniniwala sa mga sinasabi ko at pagpapatunay ko sa posisyon nyo sa issue. Kasi talaga, to be more honest sa inyo mga tol, kinukonvince ko talaga kayo. Kasi sa paniniwala ko, si Senator JB maayos na politiko. No? Pero again sa mga basher ng Senator JB, nasa sa inyo yan. Huwag nyo akong paniwalaan, tama po kayo. Kung sinasabi nyo blood is thicker than water, meron akong hindi pwedeng sabihin dito. Pasensya na kayo, bilang pagrespeto na po kay Senator JB Ejercito, I have to keep my mouth shut about that. Ngayon, tuloy po tayo dito. Kahit kailan hindi sumagi na sumama ako sa kabila, hindi na lang ako magsasalita. Tapos nag-reply ako ulit. Tapos si Anthony Taberna, panay quote po sa inyo ni Lacson tungkol sa insertion. Aba, honest ako doon. Kaya kung ano tuloy naiisip ng tao. Tulad sa binanggit ko, programa mo. Pinaliwanag ko ng maayos yan. Yun nga po, yung insertions. Buti nga yung mga malalapit na vlogger sa akin nang makita yung interview ko sa inyo, medyo naglaylo sila. May mga malalapit sa akin vlogger sa totoo lang. At nauunawaan nila yung posisyon ko kay Senator JB. Hindi ako kalaban, sabi niya. Ang bigat kasi ngayon, Sen, social media talaga ang malakas na humatak sa tao, secondary na lang ang mainstream. Madalas fake news din at intriga yan ang problema, sabi niya. Malaki ng pera ng flood control ang ginagastos ngayon sa PR, yan ang balita ko. Wala akong alam doon, kaya ang tugon ko sa kanya, yung mga nakatutok talaga sa akin, kuha na natin ang loob nila, kaso marami din naman madalang makapanood, kaya kailangan ulit-ulitin pa. No, marami naman sa inyo na naniniwala sa akin mga tol. Sinasabi ko lang din yung totoo kay Senator JB. But again uulit-ulitin ko, kung ayaw nyong maniwala sa akin, okay lang po yun. Kaya nawala na sa Floodgate scandal ang issue nasa mga senador na kung mapapansin mo. Sa bawat LS ko, laging may bagong magtatanong, bakit daw gano'n ang sinabi nyo kaya inuulit ko na lang ang paliwanag at ginagarantiya na hindi kayo kurap at maayos na senador. Yun kasi ang paniniwala ko sa kanya mga tol. Ang nagsabi sa akin na isang gobernador na veterano, di ko alam, di na ako nagtanong, ayoko maging chismoso sa kanya. Bakit anong masama sa sinabi ko? Yung insertion. Pinaliwanag ko yan at yan din sabi ni Lacson, hindi lahat ay masama. In fact, nag-amplify na ng message dito si Senador Drilon kanina sa programa sa DZMM. Sinabi niya na ang insertion at amendments ay parehas. Posibleng totoo nga yan, Sen. Ito po yung reply ko doon sa sagot sa sinabi niya na may nag-iimpo sa kanya. Malaki ng pera ng flood control ang ginagastos ngayon sa PR, yan ang balita niya. Sabi ko, posibleng totoo yan, Sen. Yung mga vlogger, bla bla bla, hindi na ako magbabanggit, iisa naratibo.
pero wala akong balita sa part, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. No? Tama, kaso sa ordinaryong Pilipino, hindi naging maganda ang dating. Madami kasing hindi tutok sa politika, Sen. Si Lacson nagsabi din hindi lahat masama. Tapos pag napapanood nila, once kung napapanood nila, fixated na kaagad ang isipan nila doon. Referring ako sa mga kapwa natin Pilipino na kapag nakapanood ng vlogger, paniniwalaan na kagad at ito na kaagad yung posisyon nila. Paano yung sa ospital, healthcare, education, na insertion, masama din ba yon? O nakaabang ang marami bukas sa mangyayari sa sesyon sa Senado, Sen. Wala namang mangyayari bukas, yun po sinabi niya. Walang mangyayari bukas. O kaya dapat matutukan din at maipakalat na fake news yung mga nagsasabi na may change of leadership. Diyan nila ako tinitira. Paano kung walang change in leadership? Intriga kami ng media dyan. O, anong nangyari? Wala namang nangyari ngayon. At mahaba pa ang pag-uusap namin. Sabi ko nga sa inyo, 1 oras kami mahigit na nag-usap ni Senator JB sa pamamagitan ng text. Ngayon, bakit ko to ginagawa? Una, naniniwala ako na magkaayos sila ni Senator Lacson at hindi dahilan si Senator JB sa napipintong pagbibitiw ni Senator Lacson. Malabong mangyari yon na siya ang dahilan. At pangalawa, syempre, sinisikap ko na sa ating mga manonood, mai-relay ko yung impormasyon na sa aking paniniwala. It's up to you kung maniniwala kayo sa akin o hindi. And pangatlo, sinisikap natin na mapakinggan tayo, makarating sa kaalaman ni Senator Ping Lacson na tayo nakikiusap sa kanya na sana wag po siyang bibitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Umaasa tayo na sa kanyang pamumuno, fair ang nagiging sitwasyon at para sa taong bayan. O hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa inyo. Kung ayaw nyong maniwala sa akin, it is okay lang naman. Walang problema dyan. Pero alam ko marami ang naniniwala rin kay Top 1. At doon tayo magkakasama at magkakasundo. O, shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.